Not the intelligent design of some God above the clouds, but our intelligent design. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. AI can create new ideas, can even write a new Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the other books of the other religions, humans wrote them. But our book, no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. Just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. Isipin ang banal na aklat na isinulat ng artificial intelligence. Iyon ay maaaring maging isang katotohanan sa loob ng ilang taon. Tayo ay halos tulad ng mga Diyos. Sabi ng Israeli author na si Yuval Noah Harari, at tinanong tungkol sa artificial intelligence, at ang mga Kristiyano ay tumugon ng may pagkabigla. Mayroon tayong kapangyarihang lumikha ng mga bagong anyo ng buhay, sabi ng iskolar ng Israel na si Yuval Noah Harari, at sirain ang buhay ng karamihan sa lupa, kabilang ang ating sarili. Ang kilalang may akda ng mga aklat tulad ng A Brief History of Humankind at Homo Deus, A Brief History of Tomorrow ay isang panauhin sa isang palabas sa Portugal. Doon, nakipag-interact siya sa host tungkol sa teknolohiya at epekto nito sa ating buhay. Ang artificial intelligence, sa partikular, ay tinalakay. Ang mga pahayag ni Mr. Harari ay nagdulot ng kaguluhan sa mga Kristiyanong lupon, at maraming media outlet ang sumulat tungkol dito. Ang AI, sabi ni Harari, ay naiiba sa lahat ng iba pang teknolohiya dahil maaari itong gumawa ng mga desisyon ng mag-isa. Kahit isang atomic bomb ay hindi makapagpasya kung aling lungsod ang bombahin. Laging kailangan mo ng tao para magdesisyon. Ngunit ang AI ang unang teknolohiya na gumawa ng mga desisyon, kahit na tungkol pa sa atin. Ang isa pang aspeto ng AI na binanggit ni Mr. Harari ay nagdulot ng kaguluhan sa mga Kristiyano. Ang AI ay maaaring lumikha ng sarili nitong mga ideya, sabi ng Israeli. Inihambing niya ang pagbuo ng AI sa pag-imprenta. Ang palimbagan ng Gutenberg ay nag-imprenta ng maraming Biblia gaya ng iniutos na gawin. Ngunit hindi ito makapagsulat ng isang bagong pahina. Gayunpaman, sinabi ni Harari, maaaring gawin yon ng artificial intelligence. Maaari pa nga itong sumulat ng bagong Biblia. Ayon kay Harari, ang iba't ibang relihiyon ay gumagamit ng supernatural na paraan kung saan nilikha ang kanilang banal na aklat, ito man ay ang Biblia o ang Koran. Sa ilang taon, maaaring may mga relihiyon na talagang tama. Sabi niya na may ngiti. Isipin ang mga banal na aklat na isinulat ng artificial intelligence. Iyon ay maaaring maging katotohanan sa loob ng ilang taon. Ang mga claims. Ang panayam ay kinuha ng iba't ibang mga Christian media outlet na kritikal na tumugon sa mga pahayag ni Harari. Ayon sa Dutch Christian news website na Svandag, waring isinantabi ng Israeli historian ang millennia of claims of divine inspiration, biwa not just Christianity, but all the world religions. Higit pa rito, ayon kay Harari, maaaring matupad ng AI ang relihiyosong pangarap ng isang aklat na isinulat ng isang superhuman intelligence. Ayon sa Christian Post, noong unang panahon, tinawag ni Harari ang Biblia na isang aklat ng mga alamat at mga kwento. Sa isang kolum para sa pahayagang British na The Guardian, itinuro ni Harari na kahit sekular ang mga mag-aaral sa Israel, ay natututo tungkol sa Hardin ng Eden at Noah's Ark matagal pa bago nila marinig ang tungkol sa mga Neanderthal o makita ang sining ng kuweba ng Lascaux at Sulawesi. Sa talata bago, nangatuwiran si Harari na ngayon, ang mga kabataan ay binobomba ng mga alamat at disinformation. Kung inyo pong mapapansin sa mga sindi ni Mr. Harari, hindi po sa naniniwala sa ating Panginoong Diyos.
At ikapa niya magiging posible daw ang lahat kapag ito ay ginawa ng isang artificial intelligence. Kung mapapansin natin ngayon mga kapatid na ang AI ay pwedeng gawin ang lahat ng bagay at marami na ang nagbago sa ating mundo dahil masyado ng advance ang ating technology. Ngunit hindi sumagi sa ating isipan na maari nilang isipin na pumalit sa ating Panginoong Diyos ang artificial intelligence, na isa itong nakapangilabot na katotohanang nais nilang ipabatid sa sangkatauhan na ang totoong Diyos daw ay makikita lamang sa computer, dahil kaya na daw itong gawin kahit anong bagay na ninanais natin na ma-imagine, at kailan lang ay lumabas ang isa sa mga pinaka-advance na teknolohiya ng Apple na Apple Vision Pro na kaya nitong baguhin ang mga bagay na nakikita mo sa iyong paligid. Kaya nitong maglakbay kahit nasa loob ka lang ng bahay, at pwede kang pumunta sa iba't ibang dako ng mundo, at sa mga galaxies gamit ang Apple Vision Pro na sobrang nangangangilabot dahil nakokontrol ang tao sa kanyang imahinasyon ng ating utak upang mawala ang ating pag-iisip tungkol sa langit na bayan. Ito ang hangaring ni Satanas na mawala ang ating pag-iisip palayo sa totoong maglikiktas sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ganito ang sinabi sa Revelation 17 verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, na kinaupuan ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika. Binabanggit sa pahayag 17 ang tungkol sa isang patutot or harlot, isang babaeng bayaran, na gagawin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang iwala ang maraming tao palayo sa ating Panginoong Diyos na ito ay nangyayari ngayon dahil na rin sa mga teknolohiya at binabanggit ng Biblia na tayo ay maging mapagmatsyag sa mga bulaang propeta at mga bulaan na nagsasabi na sila ay Diyos. Sinabi sa Galatia 1:9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Kapatid, tayo ay maging maingat kung ano ang ginagawa ng mundo sa atin. Dahil kinokontrol ang utak ng tao sa pamamagitan ng mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan na ito ay nagpapalayo sa ating isipan tungkol sa makapangyarihang Diyos. Nais ng ating Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya, at itakwil natin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Tayo ay Kanyang tatanggapin at ipababatid Niya ang tunay na kaligtasan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kapatid sa iyong panonood. Huwag kaligtaan na i-share ito sa lahat ng ating mahal sa buhay. God bless you kapatid.